Trending nga po sa social media ang pangalan ni Desmond Bane ngayong araw matapos siyang i-trade ng Memphis sa Orlando. Marami nga ang hindi makapaniwala na pumayag ang Magic na gumamit ng 4 na first round pick at isang pick swap para makuha ito. Wala rin naman masyadong achievement si Desmond Bane na puwera sa pagiging second option sa Memphis, at sa sobrang lalim ng usapan tungkol sa trade nito, nadamay na naman ang trade ni Luka Doncic at Anthony Davis. Karamihan sa mga fans nagsabi na kung si Desmond Bane nga daw ay worth 5 draft pick, siguradong mas madami nga daw sana ang makukuhang draft pick ng Dallas Mavericks sa pag-trade nila noon kay Luka sa Lakers, at hindi lamang si Anthony Davis, Max Christie at isang first round pick. Sa madaling salita, naguluhan at nagulangan nga daw ang Dallas sa kanilang ginawang trade, lalo pat dapat mas nakakuha sila ng mas maraming future round pick. Ngunit nilinaw ni Richard Jefferson na wala nga daw mali sa ginawang trade noon dahil kay Anthony Davis pa lang worth 4 na first round pick na. Isa pa, superstar to superstar ang ginawa noong trade ng Lakers at Dallas, hindi kagaya sa Memphis at Orlando na kailangan talagang dagdagan ng draft pick sina Cole Anthony at Kentavious Caldwell-Pope. Samantala, kagaya ng napag-usapan natin, maraming ang fans ang nagsabi na masyadong kinontrol ng mga referee ang Game 4. Kaya dahil dyan, inabangan nga nila kung sino ang mag-o-officiate sa magiging Game 5 ng NBA Finals na parehong mahalaga para sa Indiana at OKC, dahil kung sino ang manalo dito, siyang magkakaroon ng mas malaking tsansang magkampiyon. At bago pa magsimula, inanunsyo na nga ng liga na si Tony Brothers ang magiging head referee ng susunod na game. Marami ang nagsabi na naisa at isa si Tony Brothers sa mga refereeing pumapabor kay Shai Gilgeous-Alexander. Kita nga sa nakalipas na laro nito sa regular season, parati nga itong tumatawag agad ng foul sa tuwing nagpa-foul bait o nagpa-flop si SGA. Kaya mukhang delikado na naman ang kalagayan ngayon ng Indiana Pacers, dahil once na makontrol muli ng OKC ang foul game at ang free throw gaming, siguradong matatambakan ang Indiana Pacers. Sa kabilang banda, mismong presidente na ng Miami Heat na si Pat Riley ang nagsabi bubuwagin nila ang kanilang lineup ngayong off-season upang makabuo ng bago na makakasabay sa malalakas na koponan sa East. Ibig sabihin, desidido ang front office na gumawa ng ilang malalaking trade. Dahil hindi na nakapagtataka bakit may lumabas na balita ngayon na plano ng Miami Heat kunin ang parehong sina Kevin Durant at Russell Westbrook. Meron rin naman silang nakahandang plano para mangyari ito. Sa parte ni Russell Westbrook, libre rin naman nila itong makukuha sa free agency dahil bilang isang unrestricted free agent matapos ibalita na hindi nito kukunin ang kanyang player option sa Nuggets. Habang pagdating kay Kevin Durant, isa sila sa mga teams na makikipag-agawan sa trade nito sa Phoenix Suns. Though mahirap pagsamahin ng dalawang player na ito, hindi rin naman malabo na mangyari yan ngayong off-season.